Pamilyar ba kayo sa gulay na to mga mare? Ito lang naman yung gulay minsan nakikita mo sa bukid at minsan nasa tabi-tabi lang ng kanal. Siyempre hindi namin kinuha ito sa kanal uy. Ang tawag nga pala sa gulay na to ay papait at sa Ilocano ay papait din. Dala-dala nga pala ng dalaga ko ito kahapon, galing sila ng Kamiling. At dahil kahapon pa nga ito dumating sa sobrang init ng panahon, medyo nalalanta na nga. Alam nyo ba mga mare, sa lahat ng gulay itong papait ang hindi ko kasundong lutuin. Ay talaga namang inis na inis ako kapag papait ang niluluto ko. Hindi ko nga makuha ang timpla nito dahil sa lasa niya ngang mapait. Kaya nga papait ano ba yan? Alam mo ba kapag nakuha mo ang timpla nito masarap naman? Talaga namang tataobang kaldero mo lalo na pag ganado kang kumain. Kahit ang lasa nito ay mapait paboritong paborito ito ng mga dalaga ko. Minsan nga pag wala kaming maisip na ulam ito ang nire-request ng mga dalaga ko, ako lang ang kumokontra. Kung ako rin lang ang magluluto kahit hindi na uy. Pwede mo rin itong ilagat haluan ng sardinas at pwede rin ng karne kung may pambili ka ng karne. Alam mo bang may kasabihan daw kapag nagluluto ka ng mapait na ulam, uy, may paganon-ganon pa. Dapat daw palagi ka nakangiti sa tuwing nagluluto ka ng mapait na ulam kagaya ng ampalaya. Baliw lang. Alam nyo ba minsan sinubukan ko din yung tricks na yon. Yung iluluto mo yung ampalaya, nakangiti ka para ka lang siraulo. Yung para ka lang wala sa sarili tapos biglang may nakakita sa'yo, tatanungin bakit ka humingiti, wala kang kasama dyan. Ewan ko ba nung pumasok sa kokote ko noon, bakit ko naisipang gawin yun. Kaya nung matry ko yung tricks na yun, doon lang ako nagsisi, hindi pala totoo. Yung niluluto ko yung ampalaya noon, talagang nginitian ko, wag lang pumait. Pakiramdam ko noon, mas lalo pa yatang pumait yung ampalayang niluluto ko. Sino ba kasi nagpauso noon at pati sa akin nakarating ang tricks na yon? Baka gusto nyo rin subukan, malay ninyo sa inyo effective. Huy, effective talaga. Sabi nga nila, sharing is caring, wala naman mawawala sa inyo kung susubukan nyo rin. Ang tricks na yun ay ginagawa lang kapag walang nakakakita sa inyo. Kasi pag may nakakakita daw, hindi effective kasi may kokontra. Pagkatapos ko nga mabanlawan yung papait, ginayat-gayat ko na nga itong sibuyas, bawang at kamatis. Sasahugan ko nga ito ng tinapa dahil yun lang naman ang meron pang sahog dito sa bahay. Muntik pa nga akong walang maisahog dito ngayon sa papait dahil muntik pang masunog yung niluluto kong tinapa kanina. Sinalang ko na nga itong aking kawali, saka ko nilagyan ng konting mantika. Panggisa ko nga ito sa sibuyas, bawang at kamatis. So ito na nga yun, mag-umpisa na ako magluto. Ma-perfect ko kaya ito? Alam nyo bang maraming beses na ako nagluto ng ganitong ulam? At bago ko ito ipaulam, pinapatikim ko muna sa mga dalaga ko. Minsan okay naman ang lasa at minsan palpak talaga. Inilagay ko na nga itong 2 bungkus ng dahon ng papait sa kawali. Kasya kaya? Para kasing hindi at parang mukhang kulang yung kamatis niya. Ano kaya magiging lasa nito pagkatapos maluto? Di ko na naman siguro mawari. Siyempre mapait alangan naman matamis. Tanong ko, sagot ko, ano ba yan? Minsan pag gusto ko nga mag-ulam ng ganito, hindi ko na lang ginigisa, nilalaga ko na lang. Para madalian na lang ang pagluto at hindi na ako sumablay sa pagkakatimpla. A few moments later, heto na nga ang papait ko at sa wakas naluto ko na rin. Mapait man sa inyong pangdinig, huwag kang mag-alala, mapait din pag natikman mo na.